Palapakan natin si Lord ngayong umagang ito. Sino dito yung nag-enjoy sa presence of God on site na our praise and worship kanina? Will you please give God the honor and the praise and the glory and the hallelujah and give God a shout of praise. He is good. His love endures forever and He is wonderful. Amen and amen. Alam niyo po mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat, sa amin pong mga nakasama sa online. I wish, we pray na nakasama po namin kayo sa on-site. Kanina when we're having the praise and worship, we really are feeling God's presence moving in our midst. That God is here at there is an electricity in the house of God. So wag po kayo matakot umattend ng church because God is here. Amen ba mga kapatid? Maraming salamat. Sige, palapakan mo si Lord kung naniniwala kang mabuti siya sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa lahat ng inyong nararanasan. Magandang umaga po, magandang umaga sa ating mga nasa on-site. Thank you so much for coming. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Palakpakan po natin ang ating mga bisitang nandito. Thank you so much for coming. Maraming salamat po. And also, we would like to greet ang lahat po ng ating mga nasa online. Maraming salamat po for watching, sharing, liking, and maraming salamat po for tagging your friends and your families. Kung kayo man po ay nasa Pilipinas o wala sa Pilipinas, gusto lamang po namin sabihin na mahal po namin kayo at higit po sa lahat, minamahal po kayo ng Diyos. Siya lamang po ang hindi mag-iiwan sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at siya po ang mananatiling tapat mula ngayon at sa susunod na panahon. Amen po ba mga kapatid? At nagpapasalamat po tayo kay Lord na kayo po ay narito at nakasama po nating lahat. Magbibigay lang po ako ng ilang isa lang pong maigsing announcement. By next week po ay ibabalik na po natin ang ating pong dalawang services ng 10 a.m. and 5 p.m. So kung kayo po ay talagang pang 5 p.m., we are encouraging you that you go to the 5 p.m. service. And if you are for the 10 a.m. service, please go to the 10 a.m. service. Para po sa kaalaman ng iba, by starting next week po, ay hindi na po ako magkakaroon ng pre-registration. Okay? So ibig sabihin po, para po ma-decongest natin ang ating pong mga pag-attend sa ating pong capacity, we will open up the 10 a.m. and the 5 p.m. services. Okay? And also, sabi ko, maikli lang na announcement, isa pa pong announcement ay tuloy po ang buhay at tuloy po ang ministry natin. Amen? Okay? So tuloy po tayo. Next week po, first week po ay ang cell gatherings po natin ng mga cell leader. Tuloy na rin po tayo ng 8 a.m. Okay? Wala pong titigil, wala pong pipigil. Kay COVID po yan. Mga kapatid, mas makapangyarihan po ang Panginoon sa ating buhay. Okay? At also, let me give you the good news. Kami po ay nag-meeting na ng mga pastor. Ano man po ang mangyari, ay itutuloy po natin ang ating encounter ng May 13 at May 14. Okay? So ang ating pong encounter na napigil nung mahal na araw ay itutuloy po natin. Kami po ay nag-matrix kahapon at ginawa po namin ang lahat na kami po ay hindi minimum health protocol. Gagawin po namin yung maximum health protocol. Okay? Bakit po? Kasi bawat participant po ibibigyan na namin ng sariling lamesa. Okay? Ibig sabihin po, para talagang social distancing, talagang may sarili kang lamesa. Okay? At ang kain po, mga kapatid, sa bahay na lang kayo kumain. Hindi ko, joke lang po yun. No? So we will try and we will do our best to have all the strictest protocol. Ang dahilan po natin because we also wanted to be responsible kahit na po meron po tayong mga pananampalataya sa ating mga buhay. Amen. Excited tayo, malaganda at malaki ang ginagawa ng Diyos. Sabihin mo nga sa limang katabi mo, napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ayan. Praise God. Sabihin mo ang iyong mga katabi. Praise God. Tayo po ay magtatapos na sa ating ikawalong bahagi ng ating pong series na Blessed to be a Blessing. And I pray and I hope kayo po mga nasa online at nasa on-site ay na-enjoy nyo po. Natutunan po natin, nag-expand po tayo sa ating pong mga natutunan sa ating series na ito that the ultimate blessing is not just to be blessed. It's not just to have. It's not just to be rich.
is not just to be blessed by material things, spiritual things, and all kinds of things. Pero ang lahat ng ito ay hindi complete until the blessings that we receive from God will bless other people. That's why ang tunay na blessed ay nang be-blessed. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, ang tunay na blessed ay nang be-blessed. Kanina po, mga kapatid, ay habang kumakanta po tayo, nagpe-praise and worship, I was led by the Lord before we go to give you the final topic natin for the series, to pronounce a blessing coming from the scripture to you. I know we already sang that song, but let me just clarify that that song came from the scripture itself. No? Let me just declare this to our people online and to our people on site. In the book of Numbers, chapter 6, let me just pronounce this to everyone. Sabi po dito, and the Lord said to Moses, and let me paraphrase that, and the Lord said to you, and the Lord said to your family, and the Lord said to Rain M family, and to all our churches who are watching us today, and the Lord said to you, tell the family, and Aaron and his sons and his children, this is how you are to bless the families of God. Say to them, the Lord bless you, and the Lord will keep you, and the Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. God is telling you in heaven today, He is looking for you and is looking at you, and He's taking care of you. And He is smiling at you today because He is so gracious upon you. And this is what the Lord said. And the Lord turned His face towards you, and He will give you shalom. This is the Lord's words for everyone. This is not just a song. God is saying, mga kapatid, hindi lang Kanya hinahanap. Laging ang Kanyang mukha ay laging nasa sayo. Nangangahulugan, God is catching your attention. He is catching your attention. Mga kapatid, ang nangangahulugan, His face is always towards you, and He will always give you peace. And look at the declaration of the Bible. Sabi niyan, and they will put my name on the Israelites. Now, yung palang blessing ni Lord, that the Lord bless you and keep you, and make His face shines upon you and give you peace, and make His face towards you, mga kapatid, to turn towards you, hindi sapat until His name is upon you. Nangangahulugan, mga kapatid, we will never experience the true blessings of God until we have God in our lives. That's why the challenge for everyone, ladies and gentlemen, kahit mag-pray ka ng lahat ng blessing, those blessings will never be complete until the blesser is in your heart, until the blesser, the giver, is in your life. Because the Bible says, and they will put my name on the Israelites, on their hearts. And sabi ng Bible, and I will bless them. So yung tunay na seal of true blessing is when God is in your life. And when God is upon your life, when God is declaring His favor, His graciousness, His protection, His peace, His face, God in heaven say, and I will bless you. This is what the Lord is telling me to pronounce to everyone who are here today. I want you to shout aloud, amen. God said, I will surely bless you. Our topic for this morning is, mga kapatid, the power of amen. And minabuti ko po na tapusin ito with a bang, with this preaching about the power of amen. Everybody say amen. So if you are here today sa atin pong live, nanonood po kayo, i-type nyo po lahat capital, exclamation point, bold letter, and say amen. Okay? Just shout it, paulit-ulit, and say amen. Now, the reason bakit po natin ito sasabihin, sapagkat ito pong word na amen ay so powerful, so full of package of God's power, and yet we don't understand why we are using it. For example, no, mga kapatid,
sa maraming tao, ang word na amen, everybody say amen, has been so ritualized na akala ng maraming tao yung word na amen ay pang-closing remarks ng prayer. Yung pagka sinabing in Jesus' name, ang kasunod na agad ay amen. Tama ba ako? No? So, tapos, paano kung ikaw ay hindi nag-pray ka at hindi ka gumamit ng amen? Parang hindi mo na i-close. Tama ba ako? So, it has been so ritualized na yung kapangyarihan nito ay hindi na maranasan ng maraming tao. Pero nakapagtataka that this word amen, everybody say amen, has been all around in the scriptures from the Old and New Testament. And most of the time when God is saying, I will bless you, He will always pronounce the word amen. The question is, bakit inilagay pa to ng scriptures from the Old Testament to the New Testament, particularly in the New Testament, which is mentioned about 100 plus times? Mga kapatid, bakit kailangan ilagay ito ng scripture? So it means the word amen is so powerful that it is more than a ritual. It's more than just a closing prayer. Are you following me? That the word amen has been, in many churches, it's been over-spiritualized. Ano ba yung sabihin ng over-spiritualized? Nag-amen ka na lang na hindi mo naintindihan. Sabi mo sa katabi mo, wag ganyan, bebe. Sabi mo naman sa katabi mo yan, wag kang ganyan, bebe. Sabihin mo na, yung iba nag-amen na lang, amen, amen. Natutulog, pag nag-preach, sabi ng pastor, amen ba? Amen. So, hindi na naintindihan, pero nag-amen pa din. And some people, mga kapatid, ang nakakalungkot sa lahat, that this amen, especially Kristiyano, has been ignored. Now, this concept of amen ay nakakawala ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. At nung pong piniprepare ko ang preaching na ito, I was asking God and I said, Lord, hindi ka naman siguro maglalagay ng mga salitang paulit-ulit. At pagkatapos wala itong kapangyarihan sa amin. And then God revealed this to my heart, then preach it and study it and release it because I am about to do a mighty work in the lives of the people that will understand this word, amen. Ay, wala akong kausap dito. So don't be afraid to say amen. Don't be afraid to say amen. Because that word amen will release the blessings that has been locked for you for many years. That word amen will release the faithfulness of God in your life. So, when you talk about amen, ano ba talaga ang ibig sabihin ni amen? Let me just say this for a while to lay down the foundation that amen is actually a challenge, a word of challenge. It is actually a word of invitation. And basically, the word amen is a partnership with God. Wow, grabe, no? So when I say amen, hindi nangangahulugang nag-a-agree ako lang. Hindi ilang ibig sabihin. Pag sinabing amen, ibig sabihin, I am partnering with God. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Diyos, gagawin niya sa akin. Ay, wala akong kausap dito, no? When God said, I will bless you in your coming, in your going, in your outing. Are you following me? God, and when you say amen, ang sinasabi mo, Panginoon, what you said, hindi lang ako nag-agree. I'm partnering with what you said. Ibig sabihin, kung gagawin mo ito, ako ang unang makakaranas nito. That's why the word amen is not just a challenge. It is not just an invitation. It is a partnership with God. Okay, I want everyone to shout the word amen. Come on. Ay, parang walang kapangyarihan yun, ha? Okay, everybody say good. Amen. Okay, one more time. Come on, those sa mga nasa online, mag-type kayo, hindi ba kayo makakasigaw dyan, eh. Okay, lagay nyo lang, everybody shout, amen. Okay, bigyan ko muna kayo ng trivia. Are you learning today? Bigyan ko muna kayo ng trivia for you to understand, tapos papasok tayo how to experience the power of amen. Okay, number one, gusto ko lang sabihin sa inyo isang trivia or fact that alam ba ninyo that amen has been the most widely known Hebrew word in the world? In fact, ang word na amen ay pangalawa sa buong mundo daw sa pinakagamit na salita sa buong mundo. At ang unang pinakagamit na salita, tanong nyo sa ko ano? Lakas, yung number one sa buong mundo na English. At ang sa ko ano? Okay. Nandiyan nyo? Yung word na okay. Yun ang number one. At ang sumunod, according to study and according to research, ay the word amen.
Now, pangalawa, gusto ko lang ito sabihin sa inyo, alam ba ninyo mga kapatid, that the last words of all the books in the New Testament, except the book of James and the 3rd John, is Amen. Most of you probably will now look at your Bible at sasabihin nyo, nasan si Amen? Okay, I will tell you kung nasaan si Amen. Because the word Amen, ay hindi nyo madalas makita yung word na Amen. Pero yung word na Amen in the Greek at Hebrew ay nagkalat sa last words ng New Testament except James and John. I will prove that to you. Are you with me? Are you still with me? Okay. Did you know mga kapatid that there are about 30 amens in the book of Matthew? Ha? Okay, Pastor, saan yun? Nasaan yung 30 amens? Amen in the book of Matthew ay tinranslate sa Greek pero ginawa lang ng English. Sana ang ginawa ay amen. Pero ang ginamit ng English translation mula sa Greek na amen, ang ginamit niya ang salitang ito, assuredly. That is amen in the Greek. Surely. God said, surely I will be with you till the end of the world. Yung word na surely, that is amen in Hebrew at in Greek. Are you listening to me? At eto pa, the word truly. So kung nakakabasa kayo sa Bible, especially in the New Testament, the word surely, assuredly, truly, truly, that Hebrew word and Greek word is actually the word amen. Are you following me? Are you learning? Are you learning? So that word amen has been all around. The question is this, bakit siya inilagay ng Diyos? Ito po ang Hebrew word ng amen. So, never mind, huwag nyo nang kopyahin. Okay, huwag nyo nang i-drawing. Okay? Ang Hebrew word po ng amen ay, ang talagang pronunciation ay amen. Okay? At ito po ay galing sa root word na emuna. Okay? Ulitin ko lang ha. Please follow me first for you to appreciate this. Kasi kung hindi nyo ito ma-appreciate, hindi nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Are you listening to me? So, ito po yung Hebrew word niya sa aming mga nanonood, sa mga nandito, it is pronounced as amen, at ang root word niya ay emuna, na ang ibig sabihin nito sa original na Hebrew, ang ibig sabihin is, let it be. So, when a person says, amen, ang ibig sabihin, maganap ito. Ay, wala akong kausap dito. Naintindihan nyo ba ito? Ibig sabihin, itong maganap ito, or amen, ay mas makapangyarihan sa sana all. Tigilan na ninyo ang kasasana all. Kasi mas makapangyarihan ang amen. Sapagat ang amen ang ibig sabihin, magaganap ito. Ay, wala akong kausap. Kaya kung kayo ay may nababasa sa Bible, na nag-quicken sa inyo, tumama sa inyo, nakikinunood kayo ng preaching or nakikinig kayo, suddenly there was a kick, there was a punch, there was a awakening and enlightenment, you shall shout and say, Amen. Bakit? Parang sinasabi mo, Panginoon, yung sinabi niya, magaganap ito sa akin. That's the power of amen. And also, the Hebrew word amen means yes. Okay? Ibig sabihin, when God said something, there's no, there's yes. When God said, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family and your household and your children and your generation will be saved. Pag nagsabi ka ng amen, God is saying, yes. You are saying, yes, magaganap ito. Sa mga hindi ito naintindihan, it is something like mysterious or whatever it is. Pero para sa atin na naintindihan ito, with God in your life, may kapangyarihan ng amen. Ala kong kausap dito. Nakakanya ba ako? Pag sinabi nating amen, ang ibig sabihin, may it come to pass. Pag sinabi nating amen, ito pa ang mas malalim. Tanong ko ano? Pag sinabing amen, ibig sabihin, God is putting the words into action. Ibig sabihin, when God said, surely goodness and mercies will follow me all the days of your life. Yung word na surely means amen.
goodness and mercies will follow me all the days of my life. Ibig sabihin, nung i-pronounce ng Diyos ito, pakinggan nyo ka mabuti, look at me, nung i-pronounce ito ng Diyos, ibig sabihin, sinisimula na ng Diyos to put into action the promises He released. Nangangahulugan, whenever you hear God's word, whenever you hear God's declaration, whenever you hear God's message to your life, nung sabihin mong amen, ibig sabihin ang Diyos sinisimulan na niyang gawin ito little by little hanggang makarating na ito sa iyo. I hope you are understanding this. I hope you are getting this. Yung word na amen, hindi ito palabok lang, church. Families, friends, hindi ito palabok lang. Binigay ito ng Diyos sa atin so that what we declare, what we say, what we align to God's word, God in heaven says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Parang sinasabi mo when you say, Amen, Panginoon, yung sinasabi ng langit, gagawin sa lupa. Yung kalooban ng langit, gagawin sa lupa. Gusto ng langit na pagpalain ka, pagpapalain ka sa lupa. Gusto ng langit, gumaling ka, gagaling ka sa lupa. Gusto ng langit, maging maayos ang pamilya mo. Kaya ikaw, dito sa lupa, aayusin ng Diyos at inaayos ng Diyos sa pamilya mo. That's the power of amen. And there's another power of the word amen. The meaning of amen or imuna, ang ibig sabihin is to be firmly placed. To be firmly planted. Ibig sabihin mga kapatid, this is very, very important. When you say amen, ibig sabihin hindi lang ito magaganap, hindi ito mabubuwag. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang ang ibig sabihin ay ito'y magaganap. Kundi ang gustong sabihin din ng Diyos, hindi kailanman ito mabubunot. What God said, walang sino man ang pwedeng bumuwag at bumunot. Kaya nga ang sabi ng Diyos ay ganito. Kaya yung lahat ng mga pangako ng Diyos, sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang baskets mo. I will fill your baskets. I will even bless your water. Sabi ni Lord, no weapons formed against you will prosper. They will die and fall by your side. No pandemic, no viruses will come near your tent. Even it come near to your tent, they will never overcome you. Yung words na yun na sinabi ng Diyos, walang demonyong pwedeng bumunot nun. Walang sitwasyon pwedeng mag-move nun. Walang problemang kayang pabagsakin nun. It is because of God's promise. Kaya pagtingnan nyo po ang mga katabi ninyong Kristiyano at naniniwala dito, mga kapatid, makapangyarihan po yan. Sabihin mo nga sa 10 katabi mo mga nandito, ikaw ay makapangyarihan kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Come on, talk to me. Now, para patunayan ko sa inyo that amen is planted. Are you listening? Ito po, sabi po ng Isaiah 22:23, and I will fasten him as a nail in a sure, the word there is amen or amen. Yung word na sure. Kaya pa nakita kayo ng word na sure. Ang original Hebrew at Greek ay amen. Sabi na, and I will fasten him as a nail in a sure or amen place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. No? Grabe pala tong word na to. Kaya ito hindi binabaliwala. Okay, balikan ko muna for us to learn. Pakisabi nga sa katabi mo, gamit-gamit utak, bebe. Sabi mo nga sa katabi mo, gamit-gamit utak. No? Gusto ko lang po itong sabihin sa inyo, no? Until you understand the thing, that thing will never have a power over you. Okay, ulitin ko lang ha. Hanggat hindi mo naintindihan ng isang bagay, yung isang bagay na hindi mo naintindihan, walang kapangyarihan sa iyo. Example, yung pagtataas ng kamay at praise and worship, kung hindi mo ito naintindihan, kahit magtaas ka maghapon, walang mangyayari sa iyo. Sapagkat kapag ito'y naintindihan mo, dun pa lang may mangyayari sa iyo. Parang ganito, nung tayo po ay hindi pa tumatanggap kay Jesus, gamit tayo ng gamit ng pangalang Jesus at ang alam natin ay anak tayo ng Diyos. Pero sa totoo lang, di mo naman talaga alam kung anak ka ng Diyos. Until talaga, nung isang araw, naintindihan mo, tinanggap mo si Jesus ng totoo sa puso mo, doon pa lang nagkaroon ng totoong kapangyarihan yung naintindihan mo.
Okay? So, ganun din itong pinag-aaralan natin. No? Yung word na amen, kahit mag-amen ka maghapon, kung di mo ito maintindihan, wala itong kapangyarihan sa'yo. Pero pagkatapos ito, alam mo na kung ano ibig sabihin nito. Kaya lahat ng sasabihin mo ngayon, pagkatapos ito na amen, sisimulan na ng Diyos na i-fulfill sa buhay mo. Grabe si Lord, no? Now, balikan natin si Hebrew word na amen or amen. Now, pag binasa niyo po yan, tayo po ay nagbabasa mula sa kaliwa pa kanan. Tama po ba ako? Tama ba ako na ang mga Pilipino nagbabasa kaliwa sa kanan? O ang mga Pilipino hindi nagbabasa? Okay, no? Pero po ang mga Jews, ang mga Israelites, ang mga Hebrew, nagbabasa po sila mula kanan pa kaliwa. Para po silang in-check. Chinese ba? Chinese ba? Ay, pag ganun pala sila. Japanese. Okay, Japanese, no? Okay. Kami kasi Cantonese lang. Okay, taga-Kanto. Okay. Now, tingnan niyo po ito ha. Ito po yung word na amen. Look at the screen. And to those who are watching us live, no, flash mo to, no? 3 pong letra lang sila. Ito po yan. Ito po yan. At ito pong pangatlo. Alam po ba ninyo na ito pong word na to, sobrang fruitful, sobrang kapangyarihan, na yung salitang yan, letra por letra, may kapangyarihan sa buhay mo? O, ulitin ko lang ha, hindi lang meaning ang may kapangyarihan ng amen sa buhay mo. Sa Hebrew word po, letra por letra, may kapangyarihan sa buhay mo. Kaya pala si Jesus Christ, sinabi niya sa Matthew, Mark, Luke, and John, ano sinabi niya? Ang aking salita, letra por letra, ay hindi matatapos at mawawala. Bakit po? Sapagat bawat letra, bawat kudlit, ay may kapangyarihan. Okay? Sample lang ko kayo, no? Itong unang letra na to, okay, ang basa po natin, kanan pa kaliwa, no? Yan po ay ang una sa alphabet ng Hebrew na Aleph. Alam po ba ninyo na mayroong simbolo po yung letter A na Aleph na alphabet ng Hebrew? Ang meaning po ng symbol po na yan, ang picture po ng Aleph ay head. Now, listen to me. Saan ginagamit ang utak? Pag po nadi-discourage, inuuntog po sa pader. Saan ba ginagamit ang ulo? Ha? Saan ginagamit? Parang hindi ginamit Saan ginamit? Sa pag-iisip. Tama ba ako? Tama ba ako o may tama kayo? Tama ba ako na ginagamit talaga ulo? Di ba kaya nga mga nanay natin, mga lolo natin, di ba sinasabi niya, ayaw mo kasing gamitan ng ulo mo, puro bibig mo eh. Gamitin mo naman yung mata mo, tsaka yung utak mo, huwag naman puro bibig lang. Nagigets po ba? No? Di ba, nagigets nyo? Now, saan ginagamit ang ulo? Sa pag-iisip. Para saan? Sa pagkatuto. Eto na, yung nasa gitna ng letter, yun po ay ang letter M, o ang tawag po sa alpabetong Hebrew ay Mem. Mem. Alam niyo po, mga kapatid, ang symbol ng M or M sa Hebrew, tingnan niyo po ito ay water. Now, tingnan niyo ito sabi ko, letra por letra may kapangyarihan. Head, thinking, learning, water. Ano kinalaman ng water? Sa Bible po, ang ibig sabihin ng water, isa sa meaning ng water in the Ephesians chapter 5 verse 26. Ang ginamit is to make her, he's talking about the church, sabi niya, holy, cleansing her by the washing with water through the word. So the meaning of water, in a sense, in the New Testament has a lot of meanings. At isa sa meaning po ng water ay word. So pag binalikan natin siya, yung Aleph, head, thinking, learning, word, water. Okay? Nagigets po ba? We're trying to connect. Are you learning? Come on, talk to me. Okay, pampatalino po ito ng konti. Kaya konti lang. Okay? Basta naka-face shield, matalino. Parang walang nag-amen Kaya, okay. Now, ano ngayon yung last letter? Yung letter po na yun ay nun. Itong nakakatawa, talisay ko ano. Ito nakakabigla, talisay ko ano. Yung pong word na nun, ang ibig sabihin nun seed. So lumalabas, pansinin niyo po ito Yung natutunan sa salita ng Diyos ay isang seed. Pag pinag-combine ko lahat yan, what I've learned from the Word is a seed for my harvest.
Ay, wala akong kausap dito. Lumalabas, kapag meron kang natutunan at nag-amen ka, yung pagkakasabi mo ng amen ay isang seed, isang buto na tinanim mo nung sinabi mo ang amen, at ito ay para umani ka in the future with great harvest. Kaya pala, pag nadinig nyo yung sinabi ng Bible, and I will save your family, nag-amen ka, nangahulugan, itinanim mo ngayon yung sinabi at nadinig. Hindi mo pa siya makikita ngayon, pero sisiguraduhin ko sa iyo, surely mangyayari yon. Kaya nang sabihin ng Diyos, I will bless your generations and your generations to come. Maaaring hindi mo ito nakikita ngayon, pero nagtanim ka na in the spiritual realm. Nagtanim ka sa kingdom of God. At ang nangyari, makikita mo yon na magaganap sa buhay mo. Maaaring hindi bukas, pero isa lang ang alam ko, tiyak gagawin ng Diyos. So, imagine niyo, letter for letter, God is telling this. When you say amen, God is just saying simply in heaven, I will do it to you. Nang sarap na merong Diyos, no? Nakita nyo, may assurance ka, kaya walang ayuda, basta may biyaya ng Diyos. Di ba? Nakukuha po ba ninyo? Bakit po? Diyos lang ang assurance, Diyos lang ang kasiguraduhan, Diyos lang ang pag-asa, Diyos lang ang pwedeng magbago, Diyos lang ang pwedeng magligtas, Diyos lang ang pwedeng magpagaling, Diyos lang ang pwedeng sumama sa'yo. And that word is the word Amen. And I found out that the word Amen or Emuna is not just a declaration or a pronouncement, but the word Amen is also a person. Wow, kakagulat. The word Amen is also a person. In fact, in the book of Revelation chapter 3, isa sa pangalan ni Jesus Christ ay Amen. To the angel of the church in Laodicea, write in the book of Revelation 3:14, and these are the words of the Amen. He's talking about Jesus here. Kasi nakita ni Apostle John, si Jesus Christ. Sabi niya, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Ang binabanggit dito, mga kapatid, is Jesus Christ Himself. So, tinitong kapangyarihan, look at Pastor Reggie. So, when you are speaking Amen, when you are declaring Amen, you are not just saying that God will do it, but actually, you are using the name of Jesus Christ to verify, to sanctify, to justify, and to make it true na magaganap talaga. At etong gusto kong sabihin sa inyo, pag ang Diyos ginamit niya ang sariling niyang pangalan, sisiguraduhin ko sa inyo, tutuluyan niya at gagawin niya. Are you following me? Hindi ito sana all. Ay, wala akong kausap dito. No? Yung sana all nyo, magandang i-express ng mga millennium at mga Gen Z. Pero gusto ko lang itong sabihin sa inyong lahat, yung sana all mo is dangerous. Tanong niyo sa akin kung bakit. Pastor naman, KJ ka talaga, lahat na lang ng uso, kinukontra mo. Hindi, mag-isip muna. Bakit po hindi pwedeng maging sana all? Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi yung gamot ng aso, pwedeng laso ng pusa. Parang ganito, pag sinabi nyo, sana mayaman lahat. Sana all. Kung sana all at tutuparin ng langit ang Diyos ng ang lahat ay mayaman, dediretsuhin ko kayo. Walang magtatrabaho, wala kayong katulong, walang empleyado, lahat tayo tamad. Wala akong kausap dito. Kaya yung sana all mo, maganda lang sabihin, pero hindi pwedeng tuparin. Ito, imagine nyo, naranasan nyo ba ito? Sinabi nyo, sana all maganda. Let's say, patulan tayo ng langit, lahat ay maganda. Sa totoo lang, hindi nyo nagagamitin ng salitang maganda, sapagkat ang maganda ay nalalaman lamang kung may katabi kang pangit. Ay, wala akong kausap. Halimbawa, lahat kayo mukhang lahat ng babae, Pia words back. Lahat kayo, lahat ng babae. No? Lahat, pati anit at kuto.
Lahat. At lahat ng lalaki rito ay kamukha ni John Wick. Ano pangalan nun? Keanu Reeves. Ha? Di ba sa inyo talagang Keanu Reeves? Puro kayo Reeves eh. Nakukuha nyo ba talaga? Dediretso ko kayo, yung mga babae, pag nagkita-kita, magkakamukha kayong lahat. Hindi mo na alam kung maganda ka. Kaya ka lang maganda. Nasasabi mo maganda ka kasi alam mo merong hindi masyadong maganda. Kaya yung sinasabi niyong sana all, napaka-dangerous ni sana all. Ay, wala akong kausap dito. Naiintindihan niyo po ba ako? At ang Diyos, hindi niya gagawin si sana all. Maganda lang naman na wish yan. Pastor, pwede ka ba bang gamitin yan? Hindi, bahala ka. Pagkatapos ng preaching na to, decision mo na lang. Pero gusto ko lang itong sabihin sa inyo, hindi iyon ang gusto ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos sa'yo ay ito. Sabihin mo ang totoo according to His Word. At hindi lang yung word niya, according to His name. Because the word Amen is not just a word, it is a name. This is pangalan. Name of Jesus Christ Himself. So, when this time I said Amen, I'm not just saying I'm agreeing with it. I'm not just saying it will be fulfilled. I'm not saying it will be a seed and my harvest for my harvest. I'm not just saying that. I'm saying this, Lord, I'm calling upon your name to seal what I said, what you said, and it shall be fulfilled. No? Kaya pala, madalas yung madidinig sa sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, sabi ng Bible, especially in the book of Genesis, sabi niya, I swear by myself, by my name. Di ba? Sinabi niya, I will bless you. Bakit sinabi ng scripture in the book of Isaiah, I have called you by my name? Ba't niya sinabi yun? Because bakit in the scripture, God is changing names from Abram to Abraham. God is changing names from Sarai to Sarah. Bakit may H? Merong hey, merong letter H in the book of Hebrew. Why God is changing name from Jacob to Israel? Why God is changing name? Because God is saying, if my name is spoken and my name is within you, surely I will bless you. Yung sinabi kanina sa number chapter 6, and they will put my name on the Israelites, and then I will bless them. Are you listening to me? That's the power of amen. Question, how do you experience the power of amen? Ito na tayo. Let me share to you 3 things. Are you learning? I said, are you learning? No, para maintindihan natin how to be blessed and how to be a blessing. Turuan natin ang ating sarili habitually, spiritually, with revelation to say amen. It means it will be done. Baka naman kayo nakasakay sa jeep, Mama, amen. Ay, amen. Bababa na po ba kayo? Amen, mamang driver. Baka naman puro kayo amen, di mo na naintindihan yung amen mo, ha? Sino rito yung ganun? Sobrang tindi nyo talaga mag-pray. Tawag nyo sa driver, Lord, ito po bayad. Sino rito nakaranas na ng ganun? Taas o kamay. Hallelujah, no? Naranasan ito, Lord, ito po bayad, Lord. Diyos ko, di ba? No? Ala kong kausap dito. Naranasan nyo ba yun? Nangangahulugan mga kapatid, hallelujah, nagpe-pray pala kayo. No? Ano? Nagigets nyo po ba? So nagpe-pray pala kayo. How do you experience the power of amen? If amen is powerful, how do you experience the power of amen? Sasabihin mo lang ba yung amen and it shall become to you? No. Let me give you 3 things. 3 keys and secrets to experience the power of amen. Number 1, when you use amen, you should be aligning it to God's word. Nangangahulugan, gagamitin mo lang yung word na amen if it is in God's word. If it is in alignment to God's word. Marami ngayon lumalabas na mga turo at maraming tao ang nag-amen, pero it is not aligned in God's word. May mga lumalabas sa turo ngayon at nalulungkot, kagahapon po sa meeting namin ng mga pastors, kahapon, ay napag-usapan namin na may mga lumalabas sa turo ngayon, ito po yung nanggagaling pa sa mga pastor at mga malalaking simbahan, na ang sabi nila ay ito, tanong sa ko ano? Sabi nila, the Bible contains the Word of God. But it is not the Word of God. That's very shocking, but it is not actually surprising because that teaching is a false teaching. Ang kanila pong katuruan na ito, the Bible contains the Word of God. Bakit niya sinabing the Bible contains the Word of God and it is not the Word of God? Kasi nga naman dun sa Biblia, meron dun nagsalita si Satanas.
May salita ron, 3 friends ni Job. May salita ron yung donkey. May salita doon yung snake. May salita doon si Mary, si Lazarus, bla bla bla. E di hindi siya purong salita ng Diyos. Mga kapatid, palibasa nga kasi nagnanarrate, nag-iistorya, hindi naman pwedeng at sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng boses ni donkey, sinula. Napakatanga mo naman pag ganun kang pagkakasulat mo. Natindihan niyo po? Gusto ko lang po itong sabihin sa inyo, the Bible does not only contains the Word of God. The Bible in totality is the Word of God. Now, nung pinapanood ko po yung video nitong pastor na to na nagtuturo, ganito pang entrada niya eh. Sabi niya, and let me conclude my teaching. Are you ready for this? Fasten your seatbelt. The Bible is not the Word of God. Yun ang sabi ng pastor na to. Pastor to kung ito po taga-dating doon, hindi ko napapansinin. Alam nyo, ito nakakalungkot. Yung mga nagko-comment dun sa live, amen, pastor, amen, awesome, amen, amen. Yung amen na pagkakasabi nilang amen, walang kapangyarihan yon. Bakit? Because that amen is not aligned in the Word of God. Example. Sabi ng scripture, only the blessing of a relationship is in the blessing within the bond of marriage. Kung hindi kayo kasal, God cannot bless you. Hindi nyo pwedeng sabihin ganito, kahit hindi kami kasal, the Lord will bless me. Hallelujah, amen. Hindi aaproban ng langit yun because yung pagkakasabi mo ng amen, hindi naka-align sa Word of God. Ala kong kausap dito. Are you following me? Hindi mo pwedeng sabihin, may relationship ka sa isang unbeliever. Hindi Kristiyano, ikaw ay Kristiyano, siya ay hindi Kristiyano. And then you will pray to the Lord that God will save him or save her and God will bless your relationship. God in heaven will never declare himself in an amen because your amen is not aligned to His word. Isa pa, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord bless me kung tamad ka. At ayaw mong magtrabaho. Kasi sabi din ng kanyang salita, ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Wala akong kausap dito, di ba? Are you listening to me? Sabi ng scripture yon. So kahit ikaw ay nasa bahay, nagdadasal ka, Panginoon, i-bless mo ako. Panginoon, magbukas ka ng langit. Hindi gagawin ng Diyos yon dahil yung ka-amen mo, it's not aligned in God's word. This is the reason why even Christians miss God's blessings because what they believed and what they are behaving is not aligned in God's word. Okay, sample. Panginoon, buksan mo po ang langit sa buhay ko. Lord, lahat ng peste, lahat ng sakit, huwag makalapit sa akin. Hindi pwedeng mangyari yon kung hindi mo susundin yung God's word na nakalagay. Ang sabi ng scripture, Deuteronomy, if they will obey me, no terror will come to you in the night. At ang sabi pa, if you will give your tithes and offering in Book of Malachi, then dun pa lang niya bubuksan ng langit, at dun pa lang niya sasawayin yung peste, at dun pa lang niya paularin ang buhay mo. Kung di ka nagtatights, hindi magaganap yun kahit sumigaw ka ng 10,000 amen. Because ang amen ay may kapangyarihan lamang na maranasan natin kung yung ating ine-amenan ay aligned to God's word. Okay, sample, no? Sabi po ng scripture, Isaiah 55:10-11. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth. Sabi po ng scripture, kung yung daw pong snow at yung ulan galing sa langit at hindi ito bumabalik sa langit, kundi winawater niya ang earth, sabi niya, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah said, kung paano daw ang langit ay nagpapaulan ng snow at ng rain, hindi babalik yung snow at rain sa langit nang walang dahilan. Ang trabaho daw nung pinababa ng Diyos na rain at snow, sabi niya, is to bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Ano ibig sabihin? Yung hamog, yung ulan ay tulong sa lupa para tayo makakain. In-illustrate ito ng scripture. Are you listening to me? Tapos biglang kinambyo ng Diyos. Tanong niyo sa akin kung ano? Sabi ng Diyos, so shall my word be that goes out from my mouth.
will never return to me empty. Sabi ng Diyos, kung paanong lahat ng ganggaling sa langit may nangyayari. Sabi ng Diyos, ganun din ang aking salitang inirelease ko. Sinabi ko sa iyo, hindi yan babalik sa akin ng walang katuturan. Lahat ng sinabi ko sa iyo, tiyak magaganap at may katuturan. Ganun kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Are you listening to me? Ganun kakatindi. Kaya yung mga nare-receive mo na nag-amen ka based from God's Word, mangyayari yun. At ano pang sabi ng sumunod na verse 11? But it shall accomplish that which I purpose, and it shall succeed in the thing for which I send. This is a powerful promise from God. Kung ano man ang nirelease sa inyo ni Lord many years ago until now, ano man ang sinabi sa inyo many years ago until now, ano man ang nabasa ninyo at pinrophesy sa inyo ni Lord many years ago until now, ano man ang na-receive ninyo many years ago from His Word until now, sabi ni Lord, it shall accomplish its purpose. At ang sabi niya, hindi lang yun, lahat ng sinabi niya shall succeed. That is alignment to God's Word. Kaya wala kang sasabihin, wala kang i-declare, wala kang paniniwalaan na hindi naka-align, hindi naka-connect to God's Word. That's why let us go back to His Word. Ngayon, paano ka mag-aamen kung di ka nagbabasa ng Bible? Sabihin mo nga sa katabi mo, basa-basa ng Bible, bebe. Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagbabasa, no? No, pag sinabi ng pastor, buksan yung Bible nyo sa Book of Matthew, hindi mo alam kung anong, ang tanong mo anong page. Na kung may problema ka, wala akong kausap dito. Parang ganito, kung kayo po yung laging nagpe-pray, nagbabayad ka sa driver, Lord, ito po sa kanto lang, no? Dahil bakit lumalabas yung Lord? Kasi madalas mong ginagamit. Ganon din po sa kanyang salita, no? Kapag kaya may nagki-quicken sa'yo, may mention yung pastor, di ba, may nadinig ka sa preaching, alam mo na totoo yun, kaya ka napapa-amen kasi galing yun sa kanyang salita. Oh, ito galing sa salita ng Diyos. Liligtas niya pamilya mo. Sinabi niya yun. Oh, ito ba galing sa salita ng Diyos? Oh, some people will never like me. Oh, payayamanin ka ng Diyos, pasaganain ka ng Diyos, paularin ka ng Diyos. Iaangat kayo ng Diyos. Sinabi niya yun. You will never be the tail, but you will be the head. You will never borrow anymore, but you will lend to many nations of the world. The Bible says in the book of Zechariah, you will no longer just be the resource of God's blessing, but you will be the symbol of God's blessing. Sinabi ba niya yon? Yes. Kaya ako naniniwala ko, ang mga anak ng Diyos, maaaring mabagal, maaaring dahan-dahan, pero surely and truly, God will enrich you and bless you. Sinabi ng book of Proverbs at book of Psalms, God delights in the prosperity of His children. Ibig sabihin, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi matatapos ang buhay mo at hindi ka mamamatay. Makikita mo ang katuparan ng kanyang-kanyang sinabi dahil sinabi mo. Kaya pag sinabi mong amen, para bang sinasabi mo, dahil sinabi mo, paniniwalaan ko. Yun ang ibig sabihin ng amen. Dahil sinabi mo. If you want to experience the power of amen, you must align that to God's Word. Number 2, you must attach yourself to God Himself. Kahit mag-amen po tayo maghapon, kung wala ka namang isang relasyon sa Diyos, ang Diyos ay wala sa iyo, ang Panginoon ay malayo sa iyo, those words is just nothing but empty words. That's why, gusto ko lang sabihin sa inyo ito, na maraming tao hindi nila naintindihan na merong Diyos, na importante ang Diyos sa kanila hanggang din nararanasan na parang wala na sila. Let me give you a powerful quote which is one of my favorite quote. Tandaan nyo to that without God, life has no purpose and meaning.
And without meaning, life has no significance and hope. Pag walang Diyos, walang meaning ang buhay. Alam nyo yan? Alam natin yan. Can I hear an amen about that? At kapag walang meaning ang buhay, walang significance, walang pag-asa. Kasi ang pera mo, hindi ka pwedeng bigyan ng ligaya. Bibigyan ka ng saya. Meron ba rito nagsabing may pera siya pero ang lungkot niya? Plastic ka naman. Pero sa totoo lang, ang pera bibigyan ka ng saya, pero hindi ka bibigyan ng ligaya. Ang pera bibigyan ka ng panandaliang saya, pero hindi ka bibigyan ng hope. Bakit? Ngayon lang na mayroong pandemic at may COVID-19 sa buong mundo. Sa India, ang cremation, nabalitaan niyo yan, sa parking space na lang sinusunog ang tao. Imagine nyo sa parking space, sinusunog ang tao. Alam nyo, ano lang pinapakita? Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay may pera ka, yung pera mo hindi kakayang iligtas ng pera mo, Diyos lang ang kayang magligtas sa'yo. That's why, kahit na involved ka sa church, kahit na miyembro ka ng isang church, ng isang relihiyon, umaating ka ng church, and yet you don't have a personal relationship with God, that is nothing to God. Kaya pala sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. I-paraphrase ko, not anyone who says amen, amen, will receive God's blessing. Sabi niya, but only the one, sabi ng scripture, who does the will of my Father who is in heaven. So nangangulugan mga kapatid, kahit gamitin mo yung word na amen, hallelujah, praise the Lord, magtaas ka ng kamay until may relasyon ka sa Diyos, ang lahat ng ito ay walang kwenta sa Diyos. Are you listening to me? Kahit pag gamitin mo ang pangalan ni Jesus, hindi ito may kapangyarihan sa iyo until may relationship ka. Kaya we are always challenging sa Rain M, sa ating church, sa mga cell group natin, yung relationship sa Diyos ang pinakamahalaga. It's not about religion. It's not about attending the church. It's not about being rich. It's about being a child of God. Dahil pag ikaw ay anak na ng Diyos, then meron ka ng karapatang to say, Lord, Lord, Amen and Amen. Kaya, mga kapatid, balik na kay Lord. Sabihin sa limang katabi mo, balik kay Lord. Lakas mo, sabi mo, balik kay Lord. Diba? Kasi kahit mag-amen ka until you are attached to God Himself, those amens are nothing to God. Bibigyan ko ng isang halimbawa. In the book of Acts, chapter 19, verse 11 to 16, there is a scenario or story that the Lord has been doing great things and miraculous things in the life of the Apostle Paul. Sabi dito, and God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had been touched him were taken to the sick. Grabe tong si Mamang Pablo, no? Sanang sabi niya, sobrang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, pati yung kanyang panyo, at yung damit niya, apron ang ginamit Sa atin dito, pag sabing apron, ginagamit sa kusina. Kukuha niyo po ba ako? Yung pong word na apron dito, sa ibang translation, ang ginamit po ay tunic. Ibig sabihin, okay, ganito na lang, para mantin natin yung tunic, para sang shawl ng mga babae. Alam niyo yung mga shawl, di ba? Impyerno, tama? Ay, hindi ba pala yun? Ano yan? Yung ginaganon, di ba? Sabi niya, dinadala daw sa may sakit, at ang sabi doon, and their illnesses were cured and evil spirits left them. Alam niyo, gusto kong makita isang araw yan, nagaganap uli sa ating mga simbahan. Ay, walang naniniwala sa akin. No? Yung bang pupunta ka sa isang lugar na may COVID, gumagaling sila Nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na meron ka Gusto kong makita na isang araw, mga kapatid, may nag-text sa'yo, ate, may sakit ako. Pero nag-text back ka lang at sinabi mo, I pray for healing right now. And when you send it, God, do it sa kanya sa kabila. I believe so it will happen again because God will do it again. God is not finished with us yet. God will do it again. Tingnan niyo po ang story. Apostle Paul has been doing great things. Look at the next story. Some Jews who went around driving out evil spirits, tried to invoke or call or use the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. So meron daw mga Jews, mga Hudyo, ginaya si Apostle Paul,
ginamit ang pangalan ni Jesus, tama ba ko? Para magpalayas din naman ng demonyo. They would say, itong sabi nila, in the name of the Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. Ginamit ng mga Jews na ito, ang pangalan ni Jesus, para sigurado, kinote pa si Apostle Paul, sabi, lumayas kayo sa katawan niya. Tingnan nyo ang sagot ng katabi niyong demonyo. Hindi. Tingnan nyo ang sagot ng sabi, sa scripture, 7 sons of Siva, a Jewish chief priest, were doing this. One day, the evil spirit answered them. Ito ang sagot ng demonyo. Gumagamit din ng Jesus, ha? Uy, baka akong kausap dito. Gumagamit din niya na. Ano sagot ng demonyo sa kanila? Jesus I know. And Paul I know about. But who are you? Ang syakit, besh. Awit yun, no? Wala akong kausap dito. Sabi ng demonyo, yung sinabi mong Jesus, kilala ko yun eh. Yung Pablo, kilala ko yun eh. Pero kayo, sino ba kayo? Ano lang sinasabi ng demonyo? Yung Jesus na binabanggit nyo, kilala ko, may authority yun over me. Yung Apostle Paul, yung Pablo na binabanggit nyo, may authority yun over us demons. Recognize ng demonyo yun eh. Ay, wala akong kausap. Recognize mo sa mga espiritu yun eh. Alam ba ninyo na kilala ka ng demonyo? Bakit kilala ka ng demonyo? Kasi takot sa iyo ang demonyo kasi may authority ka eh. Ang hindi kilala ng demonyo, pag sinabing hindi niya kilala, hindi niya ginagalang at hindi niya susundin, yung walang Diyos. Ano ginawa ng demonyo? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such nabugbog pre. Nabugbog. At sabi doon, they ran out of the house naked and bleeding. Yung mabugbog ka, okay lang eh. Pero yung nabugbog ka, pagkatapos kang bugbugin, hubo ka, na sobra yun, pre. Anong nangyari? Dinideclare mismo ng demonyo, si Jesus kilala ko eh. Si Apostol Pablo kilala ko, pero kung hindi ko kilala, kahit gamitin yung pangalan ng dalawang yan, wala akong pakialam. Bakit? Wala kayong authority. Ibig nilang sabihin ganito, kahit gumamit ka ng amen, pero wala kang Diyos na may authority sa buhay mo at nagbibigay ng authority, yung kahit magsabi ka ng amen, walang kapangyarihan yun. Wala akong kausap dito. No? Kaya kung gusto nyong magkaroon ng kapangyarihan yung sinasabi mo, dinideclare mo, meron ka munang dapat Jesus at puso sa puso mo at Diyos sa buhay mo. Yun ang sagot. Hindi pwede, mag-amen ka. Mag-amen ka. Amen, pastor. Amen, pastor. Pero pag nagulat ka, Sus Maria. Wala akong kausap dito. Hindi pwede, mga kapatid, na naniniwala ka sa Bible at pagkatapos, pag natatakot ka, nagkagaganong ka, mga kapatid, imposible yun eh. Kasi bakit? Kasi yung kapangyarihan ng amen, hindi mo mamaranasan kung wala ka munang Diyos sa puso mo. Una, kung ito'y hindi nakaangkla, nakaayon sa kanyang salita. Ikalawa, kung walang Diyos sa puso mo, walang kapangyarihan ng amen. Are you learning today? Praise God for you. You have Jesus. You have God. You have the Holy Spirit. You are called. You are sanctified. You are glorified. You are cleansed. You are washed. You are being forgiven. And God is forgiving you from now until eternity. That's who we are because we have God in us. Kaya napakasarap ang merong Diyos. Inaanyayaan ko kayong mga nasa online kung wala ka pang Diyos sa puso mo, ngayon ang araw na ito para makilala mo ang Diyos sa puso mo. Ang pangalan niya ay Jesus. He is the great Amen. And number 3, and this is the last. Number 1, for us to fully experience the power of Amen, there should be an alignment to God's Word. Number 2, there should be an attachment to God Himself. And number 3, ito. And this is the last, you should be agreeing to God's declaration.
Para maintindihan nyo ang kapangyarihan ng amen, you should agree, we should agree, I should agree to God's declaration. Ano yun? Dahil sinabi niya, naniniwala ako. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Dahil sa sinabi mo, sisiguraduhin ko, matutupad ang lahat ng ito. Wala akong kausap dito. You should agree. Ano ba ang sinabi niya? Marami siyang sinabi. And let me give you verses after verses. And if you are here today online, if you believe what God is saying, say amen. Are you listening to me? Say amen. Kayo po mga nandito sa on-site, say amen. Look at what the scriptures. God said, agree to God's declaration. Sabi ng Bible, Isaiah 49 verse 15, can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Cut ko muna. Ang nanay daw ba makakalimutan ng kanyang anak na siyang nagdala ng 9 na buwan at siyang nag-alaga? Makakalimutan ba ng nanay ang kanyang anak? Generally speaking, it will not. It will never be. Pero meron pa rin namang mga nanay na nakakalimot, di ba? Sabi ng Bible, can a woman forget her child? Pero sabi ng Bible ay ito, sinabi ng Scripture, even this may forget, yet I will never forget you. Ano lang ang sinasabi ng mga Biblia, ng kanyang salita? Magkalimutan na ang lahat, anak. Pero ikaw, hindi ko kakalimutan kahit kailan. Kakalimutan ka ng asawa mo, kakalimutan ka ng anak mo, kakalimutan ka ng boss mo, makakalimutan ka ng pamilya mo. Sabi ng Biblia, mangyayari yan pwede kung magkalimutan man ang lahat. Sabi ng Diyos, ako sa langit, hindi kita kalilimutan. I'm agreeing to that. I'm saying amen to that. Na hindi niya ako kakalimutan. Tandaan nyo ito, sa panahong may sakit ka, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Sa panahong wala ka, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Sa panahong kinakapos ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Sa panahon na pakiramdam mo, parang wala na at lulubog na at malulunod na, hindi ka kakalimutan ng Diyos. That is a loud amen. Another one, sabi ng Isaiah 53 verse 4, surely, that word surely is the word amen. In Hebrew, He has borne our griefs and carries our sorrows. Ano ang sinasabi ng kanyang salita? Surely, amen, 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 imuna, sigurado. Ano yun? Hahawakan kanya, ike-carry niya, bubuhatin niya ang lahat ng griefs mo at lahat ng sorrows mo. Yun ang kanyang gagawin. Kaya pala sinabi niya, Jesus Christ said, the great amen said, come to me all of you who are tired and heavily laden, and then I will going to give you rest. Ano lang ang sinasabi niya? Carry my burden and my yoke upon you so that you will find peace and rest to your soul. Anong ibig niyang sabihin na ito? Kung nabibigitan ka, bumalik ka sa Kanya, sapagkat ang gagawin niya, kukuhanin niya yung bigat. At yung bigat na yon, Kanyang i-carry your griefs and your sorrows. At ang ibibigay niya sa iyo na iyong bubuhatin is the rest for your soul. It is the yoke. It's not the burden. It is the yoke of peace in your heart. And that is a great and a shout and a loud amen. Another one, sabi ng Scripture, surely, amen, goodness and mercies shall follow me all the days of my life. Anong sinabi ng Biblia? Amen, amen, emuna, siguradong sigurado na sinabi ng Diyos, goodness and mercy will follow you. Will follow you today, will follow you tomorrow. Hindi lang yun. Sabi niya, all the days of your life. Anong sinasabi ng Biblia?
hanggat buhay ka anak, sasamahan kita. At hanggat buhay at humihinga ka anak, ang lahat ng biyaya ko, susundan ka, susundan ka, susundan ka, at susundan ka. At dahil susundan ka ng aking kagandahang loob ng katapatan ko, sabi ng Biblia, you shall dwell in my house. Ano ibig niyang sabihin? My presence will always be with you. And that is a loud amen. Another verse, he who calls you is faithful, and he will, amen, do it. The word surely means amen. Anong sabi niya? He will do it. Siya na tumawag sa'yo ay tapat at tiyak gagawin niya yun. Kung tinatawag ka ng Diyos, natatakot ka, sisiguraduhin ko sa'yo, gagawin pa rin niya ang pagtawag niya sa'yo. Nung sinabi niya, gagawin niya. Nung sinabi niya na aalisin ko ang lahat ng sumpa sa pamilya mo, gagawin niya yon. He will surely do it. Nung sinabi niya na tatanggalin ko ang lahat ng shame at reproach sa family mo, ginagagawin niya. He will surely do it. Nung sinabi niya that I will take away the curse and the sickness from among you and from your children, gagawin niya sapagkat He will surely do it. Bakit? Because He who calls you and He who speaks is faithful. Another verse, Psalms 21 verse 6. Surely you have granted him. Ano daw? This is for you guys and for everyone. Amen, amen, emuna. You have granted him, you, unending blessings. Mga kapatid, mabe-bless pala ako. Mabe-bless ka pala. Mabe-bless pala kayong lahat. Mabe-bless po kayong lahat ng nanunood. At ang blessing nyo po, hindi temporary. Ang blessing nyo po, ayon sa kanyang salita, unending. At dahil unending ang kanyang blessing, sabi niya, He will make you glad with joy in His presence. Ang sarap na maging anak ng Diyos.